Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang tanghali mga katinig ng bayan! Ngayong araw, isang seryosong usapin ang pag-uusapan natin. Ang lagay raw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang siya'y nasa dahig. May mga naglalabasan na pahayag. Emosyonal, totoo at may halong pangamba. At gaya ng lagi nating paalala, komentaryo po ito batay sa mga existing public posts, confirmed articles at opinion pieces. Hindi ito direktang paghatol. Ayon nga raw kay Mr. J. Sonsa, isang kilalang pro-Duterte personality, tila mabigat raw tanggapin pero kailangan daw natin harapin ang realidad. Ang tanong raw niya at marami sa mga taga-suporta ni Tatay Digong kung makakabalik pa ba ng buhay ang dating presidente sa Pilipinas. Grabe yan mga kababayan. Hindi basta tanong yan. May bigat, may emosyon at may takot sa puso ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Sabi pa ni Mr. Sonsa, marami raw ang umaasa na sa bandang dulo makakauwi rin ang dating Pangulo sa Davao. Pero kung titingnan daw natin ang kondisyon niya ngayon, tila hindi ganoon kasimple ang lahat. Dagdag pa sa pag-aalala, may balitang umano'y sinabi ni Congressman Paulo Duterte, ang panganay na anak ni PRRD, na malaki raw ang ibinagsak ng katawan ng kanyang ama. Pumayat na raw si Tatay Digong, sabi ni Congressman Pulong. At mukhang kailangan na raw niya ng alalay, kahit sa simpleng galaw. Kung totoo man ito, hindi natin maiwasang malungkot, lalo na't kilala natin si Tatay Digong bilang matikas, matapang at lumalaban. Kahit sa panahon ng pandemya, kahit noong siya'y 70 plus na. Pero ngayon raw, ibang-iba na ang kalagayan. Ngayon, may usapin din raw na may request for interim release si PRRD. Ayon sa ilang ulat, kung papayagan man ito, hindi ibig sabihin ay uuwi na siya sa Davao. Mananatili raw siya sa isang third country na handang kumupkop pansamantala. Bakit? Dahil ongoing pa rin ang usapin sa ICC. At kung babalik siya sa Pilipinas, baka raw magka-complication legally. May mga technicalities pa. So kahit makalabas si PRRD mula sa kustodiya, hindi automatic uwi agad. Maaaring sa isang bansang banyaga muna siya manirahan pansamantala. At dito na nagiging mas emosyonal ang usapan. Real talk ulit. Ayon kay Mr. Sonsa, kahit na loyal siya kay Duterte, kailangan daw natin tanggapin na si Tatay Digong ay 80 years old na. Nasa takip silim na raw ng kanyang buhay. Kanyang salita yan. At bago pa man siya dinala sa Europe, marami na rin siyang iniindang sakit. Halimbawa, hirap raw siyang panatilihin ang balanse at may mga pagkakataong kailangan niya ng gabay sa paglakad. Ilang beses na rin nating narinig ito noon pa man, pero ngayon daw, mas kita na ang epekto. So kung pagsasamahin natin ang edad, health condition at ang legal complexity sa ICC, hindi malabong isipin na baka raw hindi na siya makabalik ng buhay sa Pilipinas. Nakakalungkot, pero ito ang sinasabi ng ilan. Para raw hindi na tayo umaasa sa wala. Pero ito ang hindi kayang burahin ng sinuman. Ang loyalty at pagmamahal ng marami kay Tatay Digong. Kaya nga may panawagan na free PRRD rally sa June 22. Kung saan sasama pa raw si VP Sara Duterte mismo. Isang senyales ng buong pusong suporta ng kanyang pamilya. Ibig sabihin,
Kahit malayo man siya ngayon, ang laban hindi pa tapos. At sa puso ng marami, lalo na ng mga probinsyano, ang legacy ni Duterte ay buo pa rin. Mga katinig ng bayan, hindi natin hawak ang panahon. Hindi rin natin alam ang kinabukasan. Pero isang bagay ang sigurado. Mahal ng maraming Pilipino si Rodrigo Roa Duterte. At kahit ano pa ang sabihin ng iba, may legacy siyang iniwan na hindi basta-basta mawawala. Kung makakauwi pa siya, Diyos na lang ang may alam. Pero kung sakaling hindi na, panalangin at respeto ang maibibigay natin. Maraming salamat sa panonood mga katinig. Comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, humanda si Marcos at mga kaalyado at kasapwat pag may mangyari kay FPRRD. Hinding-hindi sila papatawarin ng mga Pilipino. Si Imelda Marcos, makukulong na sana, pero pinigilan ni Duterte dahil may katandaan na. Pero iba ang mga Marcos, sila pa nagpakulong kay Duterte. Grabe, walang katulad ang kasamaan, walang utang na loob. BBM did not learn anything from bad experience. Nangyari na sa tatay niya at ngayon, siya pa ang gumawa ng same situation sa taong tumulong sa kanya. It's nice to see na buhay pa si Duterte pag nakarma si BBM. Muli, ang mga opinyong ito ay paawanggaan sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!